Sa roaming adjustment naman tayo, meta na ito ng mga roamer. Nandito na yung patch na kapag nakapag-reveal ka ng kalaban, magkakaroon ka ng XP at gold. Kita nyo, nagkaroon ako ng XP at 30 gold dahil nakita ko yung Kimi. At nung pinuntahan ko yung jungler nila at na-reveal ko, nagkaroon ulit ako ng XP at gold. Nag-respo nga dito yung tank nila at mid laner. At dahil rumespo sila at na-reveal ko rin sila, naging level 2 agad ako. Up to 2,000 gold ang pwede mong makuha dito. Take note lang na dapat 5 seconds hindi visible sa mapa yung kalaban para gumana ito. Ibig sabihin kapag na-reveal mo na yung kalaban, pwede ka nang magtago muna at balikan na lang yung kalaban after 5 seconds. Imagine, iti-check mo lang kung nasan yung kalaban, magkaka-gold at XP ka kagad. The more na mas marami kang re-reveal na kalaban, mas malaki ang gold at XP na makukuha mo. Sa unang 5 minutes din ng laban, kapag tumulong ka mag-clear sa kakampi mo, makakagain ka ng reward. Hindi ka makikishare at hindi mahate ang XP at gold niya, pero magkakaroon ka ng sariling reward. Hindi ka na rin maiiwanan sa gold kasi kapag lowest gold ka, mas malaki na ang gold at XP na makukuha mo kapag ikaw ay may roaming boots. Bagamat maganda ang roaming boots, hindi kayo pwedeng dalawa na naka-roaming item. Kasi kapag naka-roam ka tapos nag-clear ka mag-isa ng lane, sa first 5 minutes ng laban, mababa ang gold at XP na makukuha mo dito. And kung makikita nyo dito, hindi ako magle-level 2 kahit na-clear ko yung lane. Tapos ang liit pa ng gold na nakuha ko. Kaya pag roamer ka, maganda talaga i-hold mo yung lane para sa kakampi mo. Para pares malaki ang makuha nyo na gold at XP. Hindi yung mag-clear ka mag-isa kapag first 5 minutes pa lang ng laban. Gagawin ko ng separate video guys kung paano yung tamang rotation ngayon ng mga roamer para mauna ka sa level. Yung mga skill ng roaming item ay hindi na nag-i-scale. Fix na ito. Nandito yung listahan. Check nyo na lang. Tapos mas pinaganda yung dire hit ngayon kasi dati kailangan mo pang ma-crowd control yung kalaban para magkaroon ng additional damage ang kakampi mo sa namarkahan. Ngayon, basta ma-hit mo yung kalaban, gagana na yung dire hit. Tapos pinaganda rin yung Athena Shield ngayon. Dati kasi basta nag-basic attack ka sa kalaban, kahit marksman ka at meron kang Windtalker, gagana yung passive ng Athena Shield. Mapoproc. Ngayon, sa pamamagitan na lang ng skill at basic attack na magic damage, mapoproc yung Athena Shield. Hindi na masasayang ang passive ng Athena Shield kapag inatake ka ng marksman na kalaban na naka-Windtalker. Binalance naman yung Blade Armor para bagay sa mga kalaban na naka-attack speed o kaya naka-critical build. Mas pinataas naman ang chance na maka-comeback kayo kapag lugi kayo. Mas mataas na kasi ang passive gold na makukuha mo kapag 8 minutes na pataas ang game. Tapos mas pinaliit ang gold na makukuha sa mga minions at creeps. Kaya naman kapag pinreslay nyo ang kalaban, makakabawi kayo kahit lugi na sa early. Nandito na rin yung patch na kapag na-last hit ng kakampi mo, yung buff at active mo itong inaatake, sa'yo pa rin mapupunta yung gold, XP at yung mismong buff. Gagawin ko ng separate video yung tungkol sa roaming. Yun lang for this video. Maraming salamat sa panonood and to God be the glory.